Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Bisan pa sa akong mga kasakitan, di man niya ako giampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salapi ni Bulawa. Ang kinabuhi ko ialad ko kanimo, naganam na unta ako kaulo, apan gisap nay mo ako o Ginoo. Pinaagi sa gugmam way paglubay, sa kagulanan ko gilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salapi ni Bulawa. Ang kinabuhi ko ialad ko kanimo, nahon nga ako na malandong sa nabilin na kinabuhi ko karon. Ialad ko na kini sa Ginoo, ug bisan pang mga butang nga naangkon ko. Unsa man ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salapi ni Bulawa. Ang kinabuhi ko ialad ko kanimo, dili ka bayran sa salapi ni Bulawa. Kinabuhi ko ihalad ko kanimo, kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Salamat. Salamat Sister Ai sa imong lindot tayo nga gikanta. Ang gikanta niya nagwapo kayong mensahe. Amen. Ang atong kinabuhi ihalad nato diha sa Ginoo. Wala mo kailaing mas lindot nga buhato nato sa ato ang lawas. Dili ihatag nato ni siya mahigala sa Ginoo. Ihalad nato, ipagamit nato hangtod naapata dinhi sa yuta. Amen. Palihog ko sa pagtindog o atong kwaon ang atong mga Biblia
ang atong hisgutan karong buntag mahitungod sa atoang lawas. Amen? We will learn a message this morning about our body. Palihog kwaw na to, ug abrihan, dinhi ta magbasa sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter number 15, unya, isa lang ka bersikulo ang ato ang basahon. Nagingon dinhi ang pulong sa Dios. Painayon ni sa Badamersa. Verse number 38, but God giveth it a body as it hath pleased him, and to every seed his own body. Sa Bisaya, apan ang Dios nagahatag niinig lawas sumala sa nakapahimuot kaniya. Ug ngadto sa matag binhi ang iyang kaugalingon nga lawas. May the Lord bless upon the reading of His Word. Father in heaven, salamat sa imuhang pulong nga gihatag sa amo. Salamat sa pagtulunan karong buntag. I pray nga tagaan nimo o teachable nga kasing-kasing ang imong mga katawhan dinhi, and help them, Father, to learn something from your word today. Speak to everyone o gamita ang imong pulong nga mubag-o sa amo ang kinabuhi. Tabangi ko samtang iwali nako ni ang imong pulong sa mga katawhan nimo. Puna ako sa balaan nga espiritu ug tagai ko og langit nun nga kaalam. Lord, amo ang i-entrust sa imuha ang amo ang nabilin nga oras karon ug amo ang isalig nga ikaw mahimaya. Lord God in heaven, kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat ug pwede na kamo maglingkod. Kaning 1 Corinthians chapter 15, kung inyong basahon ni siya in context, it talks about two resurrection. Naghisgot ni bahin sa duha ka klase nga pagkabanhaw. Ang una nga bahin sa 1 Corinthians chapter 15, naghisgot ni bahin sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ang second nga bahin sa 1 Corinthians chapter number 15, naghisgot ni siya mahitungod sa ato ang pagkabanhaw. Pagkabanhaw sa mga katawhan sa Dios. Amen. Now si Pablo hatag siya og illustration diri mahitungod sa unsang kining klaseng lawas ang maangkon sa tao inig mubalik na ang ato ang Ginoong Hesukristo. Sama kuno nga ang Dios siya ang naghimo og lawas sa kahoy. Ang gingon dinhi sa ato ang gibasa mga higala nga unsa man bersikulo 38 nga ang Dios ang nagahatag og lawas sa punuan. Kay kaning ginakuan diri illustrate ni Pablo diri lawas sa punuan. Ang naghimo kuno sa lawas sa punuan siya o gihimo sa Dios ang lawas sa punuan sumala sa nakapahimuot kaniya. So ang gabuhat anang lawas sa punuan sa coconut ang Ginoo. Ang naghimo sa lawas anang punuan sa mangga ang Ginoo. Ang naghimo sa lawas anang punuan sa mansanitas ang Ginoo. Amen? Ang naghimo sa lawas anang punuan sa kamunggay ang Ginoo. Makita ninyo lahi ang ilahang forma sa lawas. O gibuhat na siya sa Ginoo sumala sa nakapahimuot sa iyahang pananaw. Amen? Bisan pa sa matag binhi, matag liso. Pagmudako na unsay porma sa lawas ana mauna ang gi-design nga lawas sa Ginoo para ana nga liso. Sa sama nga paagi pod kita pod mga higala. Ang gaporma sa ato ang lawas siya. Og sa diha nga giporma niya ang matag lawas sa tao kana nga lawas nakapahimuot sa iyaha. Amen? It pleases Him when He formed your body.
So ako pangutana sa inyo ha mga higala kay, do you like your body? Are you sure? Before you answer that question, double check. Double check your answer. Do you like your hair? Do you like the color of your hair? Ako, ganahan ko sa ako ang buhok. Muna, daghang naibog sa ako ang buhok. Amen? And I like the color of my hair. Tingala, paminaw. Nasa mga maigo hayo mo kalain. Amen? Kung ganahan ta sa atong buhok, nganong pakoloran man ato? Agoy! Tama? So, dili kay taganahan sa atong color sa buhok. Do you like your nose? May uman di ka ganahan sa imong ilong ba? Ngano man, ngano mo sulti man ka, kumutanaw ka sa laing tao, o makita ka sa ilang ilong, ngano mo, sulti, lugupuhan ni mong ilong, oy, ano yung imong ilong, di gwapo? Amen? So, kung musulti ka, gwapuhan sa imong ilong, it means your nose is better than mine. Sa ko, murag, dili kay ni, kung akong ilong ba? Murag mali, git siguro yung pagkapurmahan eh. Dili dapat ingon ani ang porma sa akong ilong. No? Do you like your mouth? Diba? Naiuban, ako kay baba, di ano? Yung masuti sila nung, inas akong babay, ako makikog baba. Napuyuban ba naman kay, di sila ganun silang baba, kay gamay na po daw kayo ng baba. But I love my mouth. I love my nose. I like my hair. I like my eyes. Do you like your eyes? Sure? Do you like your hands? Nama kasi mong kamot. May ba no, maibog sila sa kamot sa uban. Ano man, uban, murag, konjug kayo ng konbang, kamot nila. Ako sa tinod, di, murag, gwapo man akong kamot. Do you like your ears? Do you like the color of your skin? Son? Ha? Amen? So nga naman mga higala, kung tinuod ba no nga ang mga tao ganahan sila sa color sa ilang skin nila, nga nung maggasto sila pila ka thousands and even millions of pesos just to change the color of their skin. Kaya balo baka kung unsa ang tinuod nga color sa imong skin, pag usbo nimo na, dili na bagay sa imo ha. Look at Michael Jackson. Mas gwapo siya katong itom siya kaysa katong nagpaputi siya sa iyong nawong. Diba? Mas gwapo siya sa dihang niya giusabang yung ilong kaysa katong gipataas niya yung ilong. Tinood o dili? Tinood. May mga uban mga di sila ganahan sa ilahang cheekbone. Nga naman, dako ra kayo ang ilang cheekbone. So magpagamay sila silang cheekbone. Na yung mga uban may nga, di sila ganahan kaya wala sila cheekbone. So magpadako sila silang cheekbone. But mapansin ninyo ni, once usbo nimo ang design sa Ginoo sa imuhang lawas, mapangit ka. Amen. Do you like your height? Ha? Diba? Ang banato ba no? Taas kayo ba? Diba? Do you like who you are? What I mean by that, Megala, ganahan ba ka nga babae ka? Do you like what you are? Ganahan ba ka nga lalaki ka? Kay na ay mga lalaki, tinuod siya, na ay mga lalaki nga, wa sila ganahin nga lalaki sila. They want to be a lady. Ug na ay mga babae, wa sila nalipay nga babae sila. Because they want to be a boy. But kay balo baka, ang Diyos ang naghatag sa imuha ana nga lawas. And it pleases Him when He gave you that body. Amen? So let me give you 3 truth this morning mga igsoon.
Before na ako ihatag sa inyo ha, there are, dahil mga tao diri, instead nga maging thankful unta sila sa ilahang lawas, nag-complain sila. Nag-murmur sila. Instead of being contented and be happy, they are discontented and unhappy with their life because they don't like what they are. Ang akong iikuan sa inyo mga higala is this. Tulo ka kamaturan mahitungod sa atong lawas. Number 1, nga dapat buhaton nato sa atong kinabuhi mahitungod sa atong lawas is this. Accept the body that God gave you. Dawata ang lawas nga gihatag sa Dios diha sa imuha. Kung giunsa kaniya pagporma, dawata siya. Amen? Kung gihimo kaniya nga lalaki, dawata ang imong pagkalalaki. Be a man. Amen. Kung gitagaan kaniya og lawas nga babae, dawata ang kana nga lawas and be a woman. Don't act like a boy and you call yourself a tomboy. Amen. Iabli niyo mga Biblia. Let me give you mga igsoon this one truth from the Word of God. In Mark chapter 10, palihog. Iabli niyo mga Bible. Brother Emerson, palihog ang monitor sa atong camera kay kasi maglako-lako ko, maputol akong liog. Ha? I-check lang, kumani ko diri, kana lang, okay? Make sure nga monitor ni mo dira. Mark chapter number 10. Unya, tanawan niyo sa verse 6 na magsugod og basa. The Bible says in Mark chapter 10 in verse number 6. Nagingon diri ang pulong sa Dios. Mark chapter 10 verse number 6. But from the beginning of the creation, God made them male and female. Sukad pa kuno sa sinugdan, ang kamugnaan kuno sa Dios kay lalaki o babae lang. I-underline ninyo na ha, i-mark ninyo na sa inyong mga Biblia. Kay mauni mo badlong sa mga LGBTQ. Musulti ang kaning mga LGBTQ. Ang akong lawas, lalaki, pero ang akong kasing-kasing, babae. Ang akong lawas, babae, pero ang akong kasing-kasing, lalaki. Unya, ilahang i-accuse ang Ginoo nga nagbuhat kuno siya og bayot og tumboy. No. Wala. Sukad pa sa sinugdan, ang gibuhat sa Dios, male and female. Ang male, lalaki. Ang female, babae. Amen. Tanawan ninyo padayon tagbasa, versikulo 7. Versikulo 7, the Bible says, for this cause shall a man leave his father and mother and cleave to his wife. Gitudlo din sa verse 7, padayon ta verse 8, and they twain shall be one flesh, so then they are no more twain but one flesh. Gitudlo sa verse 7 o sa verse 8, nga ang pwede lang magsulod sa kaminyoon ang lalaki lang o ang babae. Dili lalaki o lalaki. Dili babae o babae. I just imagine lang mga higala, lalaki, muhalok ko og lalaki. Ha? Or babae, muhalok ka og babae. Lalaki, magdulog ka og lalaki parehan nimo. Hello. That is not natural. That is abnormal. That is against nature. Amen. May pa ni mga hayop. Bisag wala sila panghuna-huna sama nato mga higala. Ang hayop kailas sila og lalaki ug babae. Amen ba? Ang kanang homosexuality, nag-violate na siya sa direct nga kabubuton sa Ginoo diha sa tao.
Amen. Kanang mga bayot og tumboy mga higala, usultian ta mo, ilahang gisupak ang direct nga plano sa Dios sa tao, and that is ang gender. Amen. Ang question, ngano ka nga naay mga bayot? Ngano ka naay mga babae? Natawo ba gid na sila nga bayot na? Natawo ba gid na sila nga mga tumboy na? Mga higala? No. God did not create a homosexual person. Pero asa man na nagkikan? Nganong nabayot man na sila? Nganong naghimo man na silang tomboy? Tungod mga higala sa ilahang pagbati. That paminaw mo, homosexuality comes from the heart of man. Remember, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Mo na ang pinaka-ngilad nga tambag mahatag sa tao diha sa tao is these 4 words: just follow your heart. Kay daghang mga tao nagsunod sa ilahang kasing-kasing, daghang mga tao nagsunod sa ilang pagbati ug tan-awa na himong hiwi ang dagan sa ilang kinabuhi. Dautan ang kasing-kasing. The Bible says, may gala, nga kinsa, bisag kinsa ang musunod o musalig sa iyang kasing-kasing buang. Amen. You know what? Pwede nato mag-guide ang ato ang kasing-kasing. Pwede kita ang mugiya sa atong kasing-kasing. Dili ang kasing-kasing ang mugiya sa atoa. Kita ang mugiya sa atong kasing-kasing. It means may gala pwede sa tao mapugngan ang iyahang pagbati. Iabli niyo mga Biblia, let me show you in the Word of God. Proverbs chapter 23 verse 19. Proverbs chapter number 23 in verse number 19. Nagingon diri ang pulong sa Diyos sa versikulo 19. Nana mo din ha? Hear thou my son, and be wise, and guide thine heart in the way. Kita gimanduan sa Dios sa iyang pulong, ikaw ang mugiya sa imuhang kasing-kasing. Kung ang imong kasing-kasing muagi siya lahi nga dalan, ikaw ang magdala sa imuhang kasing-kasing. You cannot trust your heart because the heart is very wicked. The heart is deceitful. Many people are being deceived by their emotions. They follow their heart. Pag sundo ni mo imong pagbati, mausab ang dagan sa direksyon sa imong kinabuhi. Amen. Maglakaw ka sa dalan supak o batok sa plano sa Diyos sa imuha. Romans chapter number 1, let's go there. Dinhi na to makaplagan higala nganong naay mga bayot og tumboy. In Romans chapter number 1, in verse number 21, nana mo din ha, nangingon din ang pulong sa Ginoo. Tungod kay sa diha nga sila nakaila sa Dios, sila wala mihimaya kaniya ingon nga Dios. Ni mapasalamaton, mao na ni. Apa nahimo nga kawang diha sa ilahang mga pangunahuna, tanawang sunod ug ang ilang buangon nga kasing-kasing. Buangon nga kasing-kasing, nangit-ngitan. Amen. Ngano man mga higala kaning mga lalaki na himong bayot, ang mga uban nga babae na himong tumboy, because they follow their foolish heart. Amen. Now, kay baluta unsay ipasabot ni Pablo diri, kinsa iyang ginamin dinhi when he wrote this. Kay ang sunod nga mga bersikulo ani, nagpoint siya sa mga babae o babae, lalaki uban sa mga lalaki.
he was referring to the homosexual people. And these people, Megala, are being deceived by their dirty, filthy, foolish heart. Amen. Padayon ta sa versikulo 20. Asa na? 2. Nagapahayag sa ilang kaugalingon nga mga malamon. They pretend to be wise, they became fools. Ug miusab sa himaya sa dili madunuton nga Dios ngadto sa usa ka dagway nga gihimo sama sa madunuton nga tawo, ug sa mga langgam, ug sa tagupat ang tiil nga mga mananap, ug sa nagakamang nga mga butang. Versikulo 24. Tungod niini ang Dios usab mitugyan kanila ngadto sa kahugawan, pinaagi sa mga kaibog sa ilang kaugalingon nga mga kasing-kasing. Underline that. Mga kaibog sa ilang kaugalingon nga mga kasing-kasing. Aron sa pagpakaulaw sa ilang kaugalingon nga mga lawas, tali sa ilang mga kaugalingon. Kinsa miusab sa kamatuoran sa Dios ngadto sa usa ka bakak, ug misimbag mialagad sa minugna labaw pa kaysa magmumugna. Kinsa dalaygon sa kahangturan. Amen. 26. Tungod niini nga hinungdan, ang Dios mitugyan kanila ngadto sa, underline ang kanang mga pulong, mangilad nga mga pagbati. Pila na ta kahigayon nakabasa ni may sa kasing-kasing pagbati. Daghan na. Amen. Tanawa, kay bisan ang ilang mga babae miusab sa naandan nga kagamitan ngadto ni anang supak sa kinaiyahan. Naay mga babae nga naglihok nga murag lalaki. Mga babae nagbisti og kanang mga bisting pang lalaki. Mga babae nga nagpagupit sa ilang buhok sama sa mga lalaki. Nagpalit og mga sapatos nga iya sa mga lalaki. Supak sa kinaiyahan sa mga babae, against nature sa babae. Padayon ta bersikulo 27. Ug sa samang paagi usab ang mga lalaki nagabiya sa naandan nga kagamitan sa babayi. Nangasunog diha sa ilang unsa sunod? Kaibog. Sa usa ngadto sa usa, mga lalaki uban sa mga lalaki nagabuhat niya ng dili angay. Ug nagadawat diha sa ilang mga kaugalingon niya ng angay nga balos sa ilang kasaypanan. Ug bisan nga sila dili buot mo pabilin sa Dios diha sa ilang kahibalo, ang Dios mitugyan kanila ngadto sa usa ka salawayon nga hunahuna sa pagbuhat ni adtong mga butang nga dili angay. Kana tanan mga igala nga nakita nato sa mga tao, mga lalaki nga nahimong bayot, mga babae nga nahimong tumboy, kaibog na tanan diha sulod sa ilang kasing-kasing. Mo na the worst advice you can give to a person nga dili dapat mauy itambag sa mga luwas nga tao, follow your heart. Do not follow your heart. Kay ang imong pagbati dautan kaayo. Amen. Mo na may ngana usa kasagaran ang ginasulti sa mga bayot ug tumboy. Unsaon man din ako? Oo, ang akong lawas lalaki pero di man gyud mapugan akong pagbati. Babae man gyud. Nakagusto man gyud ko sa iya ha. Di gyud mapugngan. Sa kasing-kasing na. Amen. Higala sultian ta mo. Ang bayot, ang tumboy, mga kaaway na sila sa Ginoo. Why, Pastor? Because they are rebelling the direct plan of God to mankind. Instead nga musunod sila diha sa pamaagi sa Dios, gisunod nila ang ilang kaugalingon. Higala paminaw. Nay mga uban nga mga homosexual LGBTQ musulti sila nga
ang kining pagkabayot nako mao lang ni makapalipay nako. That's why ang kanipong mga babae nga to ingon sila mao ni nakapalipay nako. That's why they call themselves what? Gay. Kaya ang meaning sa gay is happy people. So they trick us by telling us nga unsa sila mauna siya ang nakapalipay sa ilaha. Higala paminaw mo. Ang rason nga nung dili malipayon ang tao tungod kay wa siya misunod sa pulong sa Dios. When you follow God's way and you follow His word, you will be happy. Pag supako nimo ang plano sa Dios o ang iyang pulong higala, you will not be happy for the rest of your life. But the Bible also says that higala ayaw mo pagpalimbong sa inyong kasing-kasing. Guide your heart in the way. When your heart will rebel against God's will, ikaw ang mudala sa imuhang pagbatik. Dili ikaw ang magpadala sa imuhang pagbatik. Amen ba? Higala, kung sa point na ito, aning anong gihisgutan man nato ning mga bayot ug tumboy, because ang mga bayot, they have a body like a man, but they don't like it. Kay gusto sila og lawas pang babae. Mo na naay mga lalaki, magpadako sila sa ilang boobs nila. Tinodo dili. Mao na nga ang day mga lalaki may gara mag-apply sila og something sa ilang lawas para muputi sila tanan. Mao na nga day mga lalaki nga ilang patason ang ilang buhok. Mao na mga higala ang ilang tingog usbon nila. Mao na ang ilang bisti nila, ilang sanina usbon po nila. That is not God's plan for man. Amen. Ang mga in the same way, ang mga babae po, no, mga tomboy, babae sila ilang lawas, pero di sila ganahan mga igsoon nga aduna sila lawas nga babae. They want to have a body like a man. Mao na nga ilahang paoperahan ang ilahang boobs nila. Kwao nila. Mao na mga igala nga ang ilang taas nga buhok ilahang gupitan kunya magpa-haircut sila sama sa lalaki. Amen? Mao na nga ang ilang tingupos mo nila. Imbis nga medyo talinis, ang ilang tingog himo nila boy. Padako nila. Mao na magsulob silang mga sanina nga panglalaki. Kana dulumtanan sa mata sa Dios. Kung ang imong lawas babae, paminaw, be a lady. Kung ang imong lawas lalaki, be a man. Amen. Pastor, naabay kaluwasan para sa mga homosexual? Naa. God loves them. Pastor, do you love homosexual people? Yes, I do. I love them. That's why kung makakita ko bayot, sangyawan ako siya. Kung makakita ko tumboy, sangyawan ako siya. O akong ipakita sa iya sa pulong sa Diyos later, after nga magdawat siya sa Ginoo, nga ang iyahang kinabuhi, dili tama sa mata sa Diyos. I love them so much nga akuha silang sultian sa kamatuoran, even if they don't like it. Amen. But these homosexual people are rebellious against God. Nga naman, giguba nila ang nature nga gidesign sa Ginoo. Sa sinugdan pa, ang Diyos naghimo og lalaki og babae. Kung ang lalaki himuon nimo ng babae,
Kung ang babae himuon nimo ng lalaki, giunsa nimo ang plano sa Dios? Giguba nimo. And what is that? Rebellion toward God. Nasabtan ba nato? Amen? Number 2. Number 1, accept the body that God gave you. Number 2, manage the body that God gave you. Manage. We are stewards. Piniyalanta. Aning lawas nga atong ginadala karon. Amen? You manage it. Be a good steward of your body. Control your diets. Amen. What does that mean? Discipline. Kay balo ba mo mga igalang anong daghan ang namatay sa high blood? Tungod walay control sa diet. Amen. Bago lang nakakita ko og kaning kuano sa Facebook vlogger nga nagmukbang siya og ulo sa baka. Have you seen that? Nagmukbang siya. I mean, gwapo siya, lawas, healthy kayo, bata pa. Nagmukbang siya ulo sa baka. Grabe yung gaon. After pila ka minutes, giatake siya high blood og namatay siya. Control your diet. Nga naman, kana nga lawas gi pasalig sa Ginoo sa imo. You only have one body. Higala. Once kana nga lawas maguba na, guba na gyud na. Mao na ang gusto sa Ginoo nga ato ang ampingan ang kini nga lawas. Kay pag maguba na ni, maguba na gyud ni. O kung maguba na ni, dili na ta matawag nga epektibo sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Paminaw, kung dili na ka makabaktas o kanang pila ka meters, 100 meters, 200 meters, 300 meters, it means mga higala na anay diferensya sa imong lawas. It means dili na kaingunan na ka-epektibo. Kung dili na ka maka-jogging o pila ka kilometro, it means na anay depekto sa imong lawas. Tungod na sa kapabayaan sa pag-atiman nimo sa imong lawas. Amen. Nganong ang mga tao, mga igsoon ba nun, nagakamubo ang ilahang kinabuhi because of undisciplined diet. Walay disiplina sa kaon. Kay balo ba mo dili normal sa usa ka tao nga motimbang siya og 100 kilos. Dili normal sa usa ka bata kung bata pa, no? Dili normal sa usa ka bata kung bata pa. Siguro ang edad mga 3, 4, 5, 6, 7 years old, mutimbang siya og 20 kilos pataas. Kung ang imong bata, bugat kaayo, halos 30 kilos na, bisag gamay pa kaya na. Higala, that is not being a good steward sa lawas sa imong bata. Control your diet. Gipiyalan ka sa Ginoo na. Exercise. Amen. Give your body rest and sleep well at night. Kana ba nung magdamag ka o kanang Facebook, gunit og cellphone, magbuntag ka, that is not healthy. Kay balo ba mo mga igala, ang doktor nagsulti siya nga 4 hours before bedtime, dili na kuno ka mag cellphone or dili na kuno ka magkaon og mga heavy foods. For example, kung ang imong sleeping time nimo is 10 o'clock at night, dapat 4 hours before ka matulog, di na ka magkaon og mga bugat nga mga pagkaon, dili na ka gunit og cellphone. Kay nga naman, kung mag-cellphone pa daw gihapon ka during ana nga mga oras, madaot ang mga brain cells nimo. So it will result to a shortage of memory. Naminaw mo na nga daghan sa sa inyo mga limtanon na kaayo. Ha? Ang uban nato dinhi sa tinuod lang bata ka pa pero
tiguwang na jud kay katanawon. Amen. Ngano na kapabayaan sa pagatiman sa tong lawas. Ikaw biha ang mudalaan ng lawas nimo. Kay gihatag man na sa Ginoo sa imong kanang lawas. So kita may tulubagon sa iya kung giunsa nato pagdala ang atuang lawas. Amen. Pag-inom og tubig, 8 to 10 glasses every day. Isa rin sa inyo, when you wake up, pag mata nimo kaganina, nag-inom ka og tubig. Amen, parehas ta. Kada mata na ko, mag-inom ko at least 1 cup of water or 2 cups of water. 30 minutes before sa akong breakfast, mag-inom ko og tubig. 30 minutes after I ate, mag-inom ko og tubig. Dili ko mo inom og tubig dayon during meal mga higala kay ngano man ang kanang pagkaon dili ma-digest sa atong lawas. Mo nang uban nato bata pa dako na kay mga tiyan. Okay, wala ko nga. Wala na. Okay. Dili na ako ang ginamit ni pastor. Okay. Okay? Amen? Manage the body that God gave you. I-manage ninyo mga higala. Amen. And then number 3 mga igsoon is mo siya glorify, last na ni siya, glorify God in your body. Number 1, sa ganito, accept the body that God gave you. Gidawat ba nimo kung unsang lawas na kakaron? Ganahan kasi mong lawas. Nagpasalamat ba kasi mong lawas? Okay lang ba sa imo bisag dako ang bangag sa imong ilong? Okay lang ba sa imo bisag dako kag dalunggan o dili pantay mong dalunggan? Okay lang ba na? Okay lang ba sa imo kung ito mang color sa imong buhok? Okay, sure? Okay lang ba? Okay lang ba may gara kung medyo kubalon ta? Kasi mga kubalon diri. Amen. Proud to be kubalon. Ako pud kubalon man ko. Amen. Ang uban dili mo angkon kay adlo pas pay ma-discourage, amen. Okay? Accept the body that God gave you. Kung lalaki ka, be a man. Pag babae ka, be a woman, amen. Number 2, unsa gito, manage the body that God gave you. And finally, glorify God. Glorify God in your body. How can we glorify God in our body? Tulo, una, consecrate your body. What is that? Sanctify. Ibalaan ang imuhang lawas. Amen. Roma Kapitulo 12:1, nagyon ang pulong sa Dios diha, busa mga muyo ako kaninyo, mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios, nga itugyan ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan. Makapahimuot sa Dios nga mao ang inyong makatarunganon nga pag-alagad. Amen ba? Ibalaan ang imuhang lawas. Ngano? Adto ta sa 1 Corinthians chapter 6, magsugod ta og basa bersikulo 12 hangtod bersikulo 20. Ako ang basahon sa Bisaya mga igsoon. Nagingon dinhi ang pulong sa Ginoo, just follow with your eyes. Bersikulo 12. Ang tanang mga butang gitugot kanako, apan dili tanang mga butang mapuslanon. It means dili angay. Nagpasabot, everything is lawful to me. I can do whatever I want. Pero dili tanang mga butang nga mabuhat nako makaayo para sa kuang. Dili tanang mga butang nga pwede nako mahimo, mapuslanon siya o angay siya. Like for example, if I want to smoke, I can smoke. If I want to drink beer, I can drink it. Walay mo kuan mubawal sa inyo ana sa kuha. That is my personal choice. Pero gingon sa Biblia may gala, everything is lawful to me, pero dili tanan angay nako buhaton. Kay dili tanan nga butang nga pwede nako mahimo mapuslanon. Nasabtan ba ninyo? So unsa man na ikaw ang mag-control sa imuhang gusto nga buhaton sa lawas. Amen. Padayon ta. Versikulo 12 at 13. Okay?
Versikulo 12, ang tanang mga butang gitugot alang kanako, apan ako dili magpailalom sa gahom ni bisan kinsa. 13, ang mga kalanon alang sa tiyan, ug ang tiyan para sa mga pagkaon, apan ang Dios magalaglag niini ug kanila. Karon ang lawas dili alang sa pakighilawas, kundi alang sa Ginoo. Ug ang Ginoo alang sa lawas. 14, ug ang Dios nagbanhaw sa Ginoo, ug pagabanhawon usab kita pinaagi sa iyang kaugalingong gahom. 15, wala ba kamo mahibalo nga ang inyong mga lawas mga bahin ni Kristo? Kuhaon ko ba unya ang mga bahin ni Kristo ug himuon ko sila nga mga bahin sa usa ka bigaon? Ang Dios dili mo tugot. 16, unsa? Wala ba kamo mahibalo nga ang naipon sa usa ka bigaon usa ka lawas? Kay ang duha nag-ingon siya mahimong usa ka unod. 17, apan siya nga nahiusa ngadto sa Ginoo mao ang usa ka espiritu. 18, palayo kamo sa pakighilawas. Pwede ba ko makadungog og amen ani? Sa mga batanon o sa mga dalaga dinhi ug bisan sa ato nga mga minyo na, ang gingon sa pulong sa Dios dinhi sa ato, palayo kita sa pakighilawas. Amen? Likayi ang daotang pakighilawas, ang matag sala nga ginabuhat sa usa ka tawo anaa sa gawas sa lawas, apan siya nga nagahimo og daotang pakighilawas nakasala batok sa iyang kaugalingong lawas. 19, unsa? Wala ba kamo mahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa balaang espiritu nga anaa kaninyo, nga inyong nabatunan gikan sa Dios, ug kamo dili na sa inyong kaugalingon, kay kamo gipalit na sa usa ka bili, busa himayaa ang Dios sa inyong unsa? Hagoy noy, mali wa gyud mo nagsunod. Asa nato himayaon una ang Dios sa ato ang lawas, ug sa inyong espiritu nga iya sa Dios. Ang pangutana mga higala, how to consecrate or sanctify your body. Unsaon sa pagbalaan sa imong lawas? Una, don't use it for immoral purposes. Amen. Ayaw kini gamita alang sa immoral nga katuyuan, kay kanang imong lawas mga bahin kana kang ni Kristo. Amen ba? Ikaduha, separate your body for the Lord. Ilahi ang imong lawas para sa Ginoo. What does that mean? It means offer it to the Lord, a living sacrifice. Ihalad ang imong lawas, ingon nga buhi nga halad alang sa Ginoo. It means ipagamit ang imong lawas para sa Ginoo. Ang imong tingog, ang imong tiil, ang imong kamot, ang imong talento, ang imong kusog, ihalad para sa Ginoo. Ipagamit para sa Ginoo. Amen? That's how you consecrate your body. Ayaw siya gamita sa dautan nga pakighilawas. Amen. Busa ang akong itambag para sa mga wa pa nakasal dinhin. Magpakasal na mo. Amen? Amen ba? Na ako'y gitambagan kagahapon sa diyang nag-visit mi ni Emerson. Nga, pag okay na ang kuan, ganay nagasimba din sa ato simbahan nga, nag-start siya maging curious about ani mga spirituhanon nga mga butang, such as salvation, bautismo, hindi na nako siya, mauna na, diha na padulungay na siya diha sa dalan sa Ginoo. And then after nga nagkuan ko sa iya, human kung ma-save na siya o niya, human kung kana makaila na siya sa Ginoo, kamo kay nag-ipon naman mo, na naman mo yung mga bata, paghiskot na mo bahin sa inyong kanusa mo magpakasal. Amen ba? Nga naman, dili kabubuton sa Diyos ang lalaking babae mag-live-in. Okay ba?
Yan na mga bata. Amen? Busa, magpakasal na. Sa di pa mo balik ang Ginoo. Amen? Okay? Unya sa mga batanon o gilitaw diri, i-purpose sa imuhang kasing-kasing that you will keep yourself pure until the day of your wedding. Amen? Buot pa sabot nga virgin ka, virgin ang imuhang uyab nimo. Amen ba? Amen? Aron mahimo nga honorable ang inyuhang kaminyoon. Okay bata? Sure, okay ang uban. Marag isog magtinanawan. Amen? So that's how you glorify God in your body. Consecrate your body. Ibalaan na imong lawas. How? Likay sa mga immoral. Pakikilawas. Ikaduha, ihalad imong lawas nga buhi nga halad para sa Ginoo. Amen? Ayaw ninyo gubaan na. Ikaduha, cover your body. Cover your body. Cover means to guard from the attacks. Tanawan ninyo sa kaning bitaw nga definition, gikuha na ko ni sa dictionary. Ang buot bitaw pasabot aning tabunan, it means to guard from the attacks. Nana sa Merriam Dictionary, mao gina ang meaning niya. Cover also means to ensure protection or security. Nasabtan nako ang pulong sa Dios. Ngano kamo mga babae, gusto niya tabunan ninyo na inyong lawas para sa inyong safety. Amen? Yan ay mga babae, dili ganahan og safety. Please take me. Ha? No? Did you know when you cover your body, you are protecting yourself against wicked people? Kinsa man yung mga wicked, mga dautan nga tao, mga manyakis o mga rapist, mga silahis. Amen. Kailan mo silahis? Walay pili. Pwede babae, pwede lalaki. Para maprotektahan ka, gikan ani nila nga klase nga mga tao, God said, be modest in public. Amen? So modesty means well-arranged. Amen? It means harmonious. It means appropriate, order, decent. And another Greek word sa modesty is a covering. So pag natabunan babae ang imong lawas, wala gyud nakuha ang lalaki nga kanang spot ba or kanang diya ba nga kung asa ba no nga maka-imagine siya og dautan ba mahitungod sa imuha. Ingon na, it means you are modest. Pero pag naaga ni makita something sa imo mga higala, kana bitong makanganga ang lalaki ba? Yung maglaway-laway ta dali. Ha? Amen? Or kana man makalingi ang lalaki kaduha ba? Why? Because it gets his attention. Tama? Kay kung walay nakuha ang attention, di man na muling ibalik sa imo ha. Pero pag nanay makita nga murag something nga murag dili natural, ha? Kani, di ba no? It means ang iyahang gisulob mga igala, dili na to appropriate. Dili na to decente. Dili na to balaan. Because immodesty means naked. Hubo ba? That's immodesty. Mo na ang kanang mga babae nga bigaon, kanang mga prostitute, mga buring, unsa ilang sulubon kung sila motindog sila kilid diha sa mga poste sa dalan. Ha, manitsit ba no?
Brother Jong, amen? Psst. Psst. Manitsit. Makita nimo ang ilang attire nila. Dili sama sa inyong gipang sulob. Kung naiyanan yung sulobo nito, magkuhan mo, ana sulobo sa mga prostitute, wag yung lalaki siguro mo arkila. Tama? So, unsay sulubon sa mga bigaon nga babae? Kanang makita ang ilahang lawas. Makita ilahang dughan. Kanang makita ang tunga, di ba? Amen? Unya ilaha pag yun ng papution pag ilang dugan para mas tempting, seducing yun. No? Walang pulbos. Lotion. Kaya ka ng medyo sinaw yun ba? Para ang lalaki pag kalambi. Amen? Amen? Oo. Tama. Di ba? Kana may gala, that is inappropriate para sa usa ka babae. Amen. Because dresses have meanings. Kung unsa ang imuhang sulubo na anay kahulugan gihatag. How we clothe ourselves reveals our heart and our character, mga babae. Because modesty, when we talk about modesty, it is humility, pagpaubos, and godliness. While immodesty is being proud, arrogant, and rebellion toward God. 1 Timothy chapter 2 verse 9. Tanawan niyo sa 1 Timothy chapter 2 verse 9. Nagingon diri ang pulong sa Dios sa verse number 9. The Bible says, in like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearls or costly array, but which becometh women, professing godliness with good works. So the reason why God commanded you ladies to cover your bodies, because He wants to protect you. He wants to keep you safe. Pangutanon ta mo ngano man daw ang babae magsulob og bisti nga makita ang iyang dughan o iyang boobs o iyang legs o iyang ibang pusod. Ini pakita nila ni ba no? Di ba no? Yung mga babae ng ana. You know what? 4 reasons. Okay lang mo mga ladies? Okay? Ayaw mo panggahi ha. Amen? Just relax. Just try to relax. I am just trying to help you here. Ang Diyos, gusto lang siya mutabang sa inyo. Ha? No need to be offended in this message, okay? Dawata ni as a means of learning, educating you. Amen? Pero sultihan ta mo sa tinuod. Ngano ang babae magsulobog ka ng sanina. Nga makita yung dughan, yung boobs, yung legs, yung puso, whatever ang parts yung lawas nga tempting sa mata sa lalaki. Number 1, they want attention. Amen? Na yung mga babae, gusto sila mahalin na. Pero na po yung nadunggan ako mga saying nga, ang dali ko no mahalin, cheap. Amen? Paminaw mo, ang tao, ang babae nga modest is expensive kaayo. Ang iyahang hari lang sa kinabuhi ang makapalit sa iyaha. Meaning ang iyang mabana lang. Amen? Dili niya ihatag, dili siya maghatag attention sa iyang lawas sa mga uban nga mga lalaki. Pag ang babae ko no, daghan og uyab, na yung mga babae, proud sila no, nakuyab diri sa Santo Tomas, nakuyab sa Davao, nakuyab sa Tagum, nakuyab sa daghag uyab ang babae. It means ka na nga babae may galahas low moral. Ana lang nato, kay kung ibisaya nato, murag lain paminawon, igat manggod na. Amen? Amen. Sunod. Ngano ang babae magpakita? Because they want to be praised. Gusto sila daigon. Tama? Wow, puti ang di mo. Uy, gwapo lagi kayo mong kuha no. Unta ang ako ang anak po ba no? Ako gamay kaayo.
Yeah. Puti kasi yung legs. Oy, so maghambog sila. They want to be praised. That is called the pride of life. Garbo sa kinabuhi. Amen? Unsa pa? They want to seduce somebody. Gusto sila manintal og mga lalaki. Kama sa kwarto. Diba? Yan, matago-tago ko na. Pangitaon ko na siya sa lalaki. Amen? Pero ang yang sulubon, yung sulubon may gala ka ng sexy kayo. Ang lalaki nga, mag-chase gid saya, mga murag galaway-laway ba no? Diba? They want to seduce. Amen? Amen? Sunod. They want to be touched. Pag ang babae magsulob og sanina nga ipakita bita ilang lawas, but pasaputan na gusto sila magpagamit. So musulti ka lady, dili pastor, dili ko gusto magpagamit. Then cover your body. Amen ba? Kaya kung magpakita ka, di ba? No, pakita ba? Lalaki sa imuha. Di maginabili kayo mo. Makaanag na lalaki ba? Amen? Pamina mo mga babae. Kung dili ka gusto, gamiton, tabuni ang imuhang lawas. Gikan diri, padulong diri. Amen? Amen ba? Okay lang mo, mga ladies. Wala mo nalain. Ayaw mo pagsultihan nga, ako ginibot pasabot ni pastor ba kay katuning visit siya sa kuha, nakita ko niya. Amen? Ayaw, wala gyud. Ayaw mo pag-unahuna na. Amen? Burahan na sa inyong unahuna, ha? Amen? Pamina mo, mga ladies, pasensya na mo, ha? Woman's body is only for her husband. So don't display it in public. Mo na may gala pag ang babae minyo na and then gusto sila mag-intimate sa iyang sweetheart niya. Kasi buhaton sa babae. Maligo, magpahumot. Unya, ang asawa, dili na magsulob o ka ng whole dress. Tama. Maghulat na diya sa bed. Amen? Pagsulod sa banana, humot kayong kwarto. Uy, ang lawas na dito sa iyong asawa. Amen ba? Kung say point na ako, say point ni mo diha, pastor. Ang point diha, ang lawas din niya babae para lang na sa imuhang bana o mabana. So, kung dalaga ka pa, as much as possible, tabuni. Amen. Kung minyo na ka, paminaw, pwede magsulob o ka ng sexy sa kwarto. Pag mo gawas o nailain nga mga tao mo bisita sa iyong balay, make sure cover ang imong lawas. Amen? Marag may imot ka si Charlie, no? Amen? Amen ba? Because that is for your safety, ladies. So, paminaw mo, how do we glorify God in our body? We glorify it by, consecrating our body. Ikaduha, by covering our body. And then, ang last mga igsoon, by cleansing our body regularly. Last na gid ni, no? Mao ni siya. Under ni sa point number 3 na to, ha? Letter C is cleanse your body regularly. Una, ligo ipon na imong lawas. How many times do you wash your body every week? Ako every day. I cannot live. Di ko mabuhi nga, di ko maligo. Ambot sa uban din he. Dahil mga babae, tinood lang. Abi na ko mga babae, kanang kuan ba no? Arte lang yung kuan. Mas ang mga babae pang dili ganahan magligo, di ba? Amen? Di ba son? Liguin mong lawas. Toothbrush ang imong ngipon. Parents, teach your children to brush their teeth. Amen. Kung madaot ang ngipon sa imong bata, dili na sala sa imong anak, sala nimo na because it is your responsibility to force your children at their early age to brush their teeth.
Pag muedad na ang inyong bata og 12 o 13 years old, teach them to use deodorant. Amen? Butangig deodorant ang ato ang kilikili because it has power. It has power to wash away the people around us. Amen? Ako, bisag na ako sa balay, I use deodorant. Dili po ko makagawas may gala, kung dili ko that's me. Gusto na ako nga, pag mugawas ko, bisag na ako sa balay, humot ko. Amen? Muna, gasigi ko ka ng palit og mga perfume. Salamat sa Ginoo na naghahatag perfume sa kwadri simbahan. Pero nakoy mga perfume, nakoy ka ng something sa kong lawas because I want to take care of my body. Gusto na ko limpyo ko kanunay limpyo ko tanawon karon. Limpyo. Pero kay balo mong may gala nga ako karon 42 years old na ko. Pero ang ako na mura pareha pa kay Lemuel. Pareha pa migpanit ni Lemuel. Mas magulang pa tarong si Kuya Emerson. That's why I call him Kuya. And then, panglugod pud mo kung maligo. Amen? Kuha ng mga dalikdik sa inyong panit. Amen? Sayang, guhapo kay kagnaong ya, dalikdikon kay ka. Panglugod, pang nail cutter. Amen. Na mga uban ba no? Kung tanawon nimo mura sila mga social pero hala, daghan kay nukos ang ilang kuko. Gaitom-itom lang. Ginukos. Drink plenty of water. Ayaw pa imnay mong lawas og mga ilimnon nga makahubog. Ayaw pa huyupay mong lawas og sigarilyo. Ayaw pa gamitin mong lawas og mga illegal nga droga. Amen? Mga lalaki, ayaw ninyo butangi ang inyong lawas og mga aryo sa dalunggan, sa dila, sa pusod, sa kilay, etc. Amen? Kung luwas na ka, ayaw tatui ang imuhang lawas. Now take note, kung luwas na ka. Klarohon na ako, kay na may mga uban ko, na sila'y tato, sawa pa sila na luwas. Ayaw mo og ka ng discourage na. Naan naman na sa imong lawas. Alang laplapan nato na. Amen? Naan naman na. Okay? So ayaw ka discourage. Even my papa, na siya tato. Naitato akong papa dali. Okay? Ako wala ko'y tato. Kay since bata hangto nakaila ko kay Kristo, wala jud ko nagpatato. Mga igala. So kung magpatato ko, that is a sin for me. Amen? Sala na. So kamo mga igala, nga Christian na, ayaw na mo magpatato. Kamo nga nanay tato daan, sa wala pa mo, ayaw mo ka-discourage na. Amen? Lamang ko yung mga ubano nga, di sila mo simba, kaya na daw sila'y tato. Yung sama na to na yung tato. Gusto ni mo, wala ako na to na. Sige daw, kuwatag kutsilyo be. Di naman na matanggal. Matanggal na, pangit ang imong panit. Amen? I-laser man na. So, diha na lang na. Amen? Pero kung ikaw, luwas na ka, dili pwede nga tatuan nimo imong lawas. In terms sa atong spiritual life, bring your body to the house of God to be cleansed from the word of God. Amen. Ikaw, imong kalagba, dalhan no ang imong lawas sa balay sa Dios aron malimpyuhan ni sa pulong sa Ginoo. Makakat imong kamot, ang imong mata, imong baba sa pagbuhat anang mga maayo nga mga butang. Amen? Mao ni mga igala. So, unsa man ang mga nakatunan nato bahin sa lawas, accept the body that God gave you. Number 2, manage the body that God gave you. Ikatulo, glorify God in your body. I-consecrate imong lawas, balaan na siya, ayaw siya gamita sa immoral nga purpose, katuyuan. Ayaw, unsapan siya, ibalaan ang imong lawas, pinagi sa paghalad sa imong lawas nga buhi diya sa Ginoo. Sunod, cover your body. First, consecrate your body. Second, cover your body. Mga babae, paminaw. Pag walay tao diya sa inyong balay, okay lang. Pero pag naay mo abot na tao diya sa inyong balay or mugawas ka may gala, make sure magpalda ka. Amen ba? Amen. Magpalda. For example, mo bisita mi sa inyong balay, ha? Amen? Ana, magpalda ka. Pwede li but pasabot may galawa na si pastor. Balik na pug ka. Mas maayo nga imuhang ihabit ang pagpalda kanunay diha sa inyong balay. Amen.
Kung maghisgot na tabahin sa imong kwarto, that is none of my business na bahala na ka unsay sulobo nimo. Pwede ra ka di magpanti da sa imong kwarto. Imuha na mga higala. Amen? Pero when you go out in public, make sure you are modest. Amen ba? Kristohanon man ta. Amen? Amen. Sunod. Inya kanipod ha, pag may lalaki, babae, paminaw, pag may Christian nga lalaki, moabot ang panahon sa mga dalaga diri, manguyab siya sa imuha, mamisita sa imong balay, make sure modest ang babae nato diri sa atong simbahan. Dili siya magsutog spaghetti, ipakita gyud ang iyang kuan para the more maglaway-laway ang lalaki nga nanguyab sa iya. Amen ba? Be modest, be godly. Amen? And then cleanse your body regularly every day. No? Limpyuhi siya. Ito ko itong mga ulip, yun nato itong mga mata. I believe you learned a lot this morning about ang atong lawas. We really need to take care of our body because we are stewards of this. Father in heaven, salamat Ginoo sa imuhang kaayo sa among kinabuhi. Kami nagapasalamat ug dako aning mensahe nga imuhang gihatag sa amo karon. Lord, move the invitation and bless your people. We learned so much this morning on how we should manage and take care of our body. Lord, I pray that you will give us a humble heart to respond to what you have taught us today. And Lord, if there's anything in our life na kinahanglan namo bag-ohon, Lord, help your people to do it immediately today. Lord, move the invitation. I pray this in Jesus' name.